Yo, what's up mga tropa pips? Welcome back to my vlog at magandang araw po sa inyong lahat. Nako, ngayon pa lang po ay kino-congratulate ko na ang buong Negros Oriental dahil po nagkaroon ng meeting ang inyong mahal na kongresista na si Chiquiting Sagarbarria at syempre ang mayor ng Siato na si Mayor Pritz Diaz. Nako, nagkaroon sila ng meeting at ang kanilang unang pinag-usapan ay ang peaceful na Negros Oriental. Dahil na rin po yan sa kagustuhan ng ating mahal na Pangulo at ng ating mahal na SILG Secretary, PBBM at si Benhar Abalos. Ayan. At syempre, ang kagustuhan nitong dalawang tao na ito ay kailangan na maipatupad para po sa ikauunlad, ikakabuti at kapayapaan sa buong Negros Oriental. Yan po ang magandang naidudulot ng isang pag-uusap o isang pagmi-meeting. Lahat naman ay nadadaan sa maayos na usapan. Lahat naman po ay nadadaan sa madiplomasya na pag-uusap. Diba? Katulad niyan, syempre, ay para sa peaceful na Negros Oriental para hindi na po maulit ang mga karimari-marim na pangyayari, ang mga karumal-dumal na krimen na ang nawawala ay isang napakahalagang tao sa isang probinsya, katulad ni Gobroel Degamo. Di ba po? So dito ay pinagkakaisa ng national government ang mga, I'm not sure, pero tingin ko hindi naman sila magkalaban sa politika. Pero dahil nga po etong si Chiquiting Sagarbarria ay kilalang kamag-anak ni Arnie Tevez, syempre meron parang wall na nagdi-divide sa kanila o nagpapagitan sa kanila. So ngayon, etong si Mayor Pritz Diaz na wala namang itong kagustuhan kundi ang ikabubuti ng kanilang probinsya, ay binasag nilang dalawa ang wall na yon at sila ay nag-usap at nagkaisa para sa peaceful Negros Oriental. Ang pagkakaisa na ito ay isa pong breakthrough para sa ikakatahimik ng Negros at para na rin po ito ay daan para sa mas magandang mga proyekto, mas magandang mga pangyayari o event para sa ikabubuti ng mga taga-Negros. Siyempre, sabi nga ni PBBM, kailangan ng isang stable government o stable na pamahalaan para mag-give way doon sa pag-unlad. Siyempre, paano uunlad ang Negros Oriental? Kung merong takot sa mga dibdib ng mga tao, may takot sa dibdib ng mga taga-Negros. Meron silang kinakatakutan. Meron silang pinangangambahan na baka may mangyari sa kanilang hindi maganda. So, ito po ay mawawala na dahil sa pagkakaisa ng dalawang malaking politiko ng Negros Oriental. Ayan. At syempre, ito po ay I'm not sure kung ito ang kumbaga goal o ito ang kumbaga main objective. Nakita nyo naman na tinalaga na as terorista etong si Arnie Tevez at si Henry Tevez. So dito sa nangyari na ito, tingin ko hindi na makakakandidato as sa ating kumbaga sa ating gobyerno etong si Henry Tevez. Hindi na siya makakakandidato sa kahit anong posisyon. Hindi ako sigurado, hindi ako abogado at hindi ko rin alam ang lawak ng batas ng ATC. Pero, ikaw ay nabansagan ng terorista, papayagan ka pa bang kumandidato ng COMELEC? I'm not sure kung merong ganitong pagkakataon o probisyon na pwede ka pa rin kumandidato kahit na ikay nabansagan ng terorista. Kasi kapag ikay nabansagan ng terorista, kalaban ka na ng gobyerno. 'Di ba? So yun ang kumbaga parang madali lang na pagkakaintindi. So ako ay naniniwala na hindi na makakakandidato si Tevez as governor or congressman ng kanilang probinsya, si Henry Tevez. So, sino pa ba ang pwedeng sumunod sa yapak nitong si Arnie Tevez o ni Henry Tevez? Yung mga anak. Ngayon,
kung kakandidato ang isa sa mga anak ni Arnie Tevez, tingin ko hindi siguro sila pwede for provincial level. I'm not sure kung sila ba'y qualified or sila ba'y pwede pa rin kumandidato. Pero, kapag kumandidato po ang mga Tevez ngayon sa darating na eleksyon like 2025 or 2028, medyo sariwa pa po sa kaisipan ng mga taga-Negros ang mga pangyayari at hindi nila basta-basta makakalimutan ang lagim na idinulot ng pagkawala ni Gob Roel-Degamo na ang tinutukoy nga na mastermind ay Tevez. So kapag dala pa rin nila ang apelidong Tevez, kapag nabanggit pa rin ang pangalang Tevez, meron pa rin pong hindi magandang kaisipan diyan ang mga taga-Negros. Kaya para sa akin, kahit na hindi naman gusto ng mga nasa gobyerno na mawala na ng tuluyan ang mga Tevez sa Negros Oriental or sa usaping politika ng Negros Oriental, ayun na po ang maaring mangyari dahil ito pong pangyayari na ito ay kumbaga parang nag-giveaway sa mga taga Negros Oriental para magkaroon sila ng kapangyarihan kapag panahon ng eleksyon na yung kanilang karapatan ay maibalik na bumoto sa gusto nilang magsilbi sa kanila. Hindi yung iboboto nila dahil natatakot sila doon or iboboto nila dahil binibili ang kanilang boto. 'Di ba? So yan yan ay isang magandang pangitain na ang Negros Oriental ay magkakaroon na ng sariling desisyon sa kanilang buhay at hindi sila igigiya lamang ng isang political clan o ng isang powerful na lahi diyan sa Negros Oriental para sila ang patuloy na maghari-harian diyan sa Negros. So, congratulations po sa mga taga Negros Oriental at kayo po ay magkakaroon na ng katahimikan sa pamamagitan ng meeting na ito. Syempre, wag nating kalimutan ng anak ni Congressman Chiquiting Sagarbarria na si Chaco. At etong si Gob Chaco nakikita ko mga post sa sa Negros Oriental Provincial Government of Negros Oriental Facebook page, kung daw nagkakamali parang ganun pangalan talagang action man din to katulad ni ni Gob Roel-Degamo at hindi niya sinasayang ang tiwala na ibinigay sa kanya ng ating kumbaga ng ating government at ng mga taga Negros Oriental. Siyempre siya na ang ama ng probinsya, kaya kailangan niyang gampanan ang pagiging ama sa mga taga Negros. Kaya congrats din po kasi nagtatrabaho at hindi nagpapaapekto sa kahit anong pamumulitika o political na usapan itong si Gob Chaco. At dahil sa talaga as terorista nitong si Henry Tevez, tingin ko ay medyo hindi na makakalapit ito kay Gob Chaco or hindi na rin makikipag kumbaga siguro patuloy pa rin naman, syempre hindi mawawala yung bloodline, di ba? Yung pagiging magkamag-anak. Pero yung pagiging advisor nitong si Henry Tevez ay tingin ko hindi na pwedeng pagtagalin pa or pamalagiin pa dahil nga po syempre siya ay isa ng ganap na terorista na itinalaga ng ATC. So ayaw syempre din ng isang gobernador na ang kanyang advisor ay isang nabansagang terorista. Syempre po, 'di ba? Doon lang tayo sa tama at doon lang tayo sa katotohanan. So ngayon din po ang ating bagong provincial director ng Negros Oriental na si Colonel Ronan Clarabal ay nagtatrabaho din po at nakikipagkaisa para po sa ikatatahimik ng Negros Oriental. Nakikipagtulungan sa mga LGU, nakikipagtulungan kay Mayora Janice Degamo para po maipagpatuloy ang mga magandang nasimulan. Ang paglilinis sa Negros Oriental sa mga bayarang tauhan, sa mga bayarang personalidad ng mga nagahari-harian dyan sa Negros Oriental. Patuloy na nililinis iyan ni Colonel Ronan Clarabal. At dyan nga po, nasampulan na etong si Alex Mayagma na hindi po nakaligtas
sa kamay ng batas at mas pinili po na siya ay mawala na lang sa mundo kaysa tumestigo at magbigay pa ng kanyang mga matitinding nalalaman sa ating mga alagad ng batas, di ba? Mas pinili niya na lang na mawala kaysa kalabanin ang kanyang boss. So, congratulations po ulit sa mga taga Negros Oriental at sana ito po'y patuloy at magtuloy-tuloy na ang kapayapaan, magkaroon man ng kasi hindi naman may iwasan yung mga krimen. May nabalitaan ako yung inambush na mga kapulisan diyan. Meron din akong nabalitaan na mga ilang mga pinatay pero mga isolated case naman, hindi tungkol sa politika. So, may mga ganyan po talagang pangyayari, hindi may iwasan yan. Pero sana laban lang. Kapit lang po tayo sa ating mga dasal at magtiwala po tayo sa ating Panginoon na nasa taas, na hindi po tayo pababayaan sa kahit anuman na sakuna ang ating mararanasan dito sa mundo. So, yun lamang po. Maraming salamat sa inyong lahat. Shoutout kay Mayor Fritz Diaz, kay Mayora Janice, kay Congressman Chiquiting, kay Colonel Ronan Clarabal, kay Gob Chaco, at sa lahat po ng mga taga Pamplona, Shaton, Himalalud, taga Gihuldang, mga taga Sambuanguita, Dumaguete, Bayawan, sa lahat po ng mga taga Negros Oriental. Sama na natin mga taga Negros Occidental, Bacolod City. Okay, mga tropa pips natin dyan. Shoutout po sa inyo. Salamat po. Mama Chup Chup, love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first!